So ayan nga mga kagulay, habang ako'y nandito nga sa bukid at nagpapatubig nga ng siling panigang, papakita ko na din po sa inyo kung saan ko po kinukuha tong aking ginagamit pong tubig, kung ano po ang kanyang setup. Maganda rin po mga kagulay, sa bukid natin meron po tayong mga deep well, mga generator, lalo na po ngayong panahon ng tag-init. Ito pong tubig ay napaka-importante po sa ating mga gulay. Ito po yung kailangan na unang-una po natin pagka po tayo ay nagtanim ng mga gulay. So ngayon po ipapakita ko po sa inyo yung setup mismo ng aming ginagamit na generator dito. So ito po yung aking ginagamit. So dito ko po siya babaklasin maya lang dahil ito nga ay nakapagapang nga dito sa may PVC. At yung ginagamit nga po namin ditong tubo at water pump ay D4 po. So ayan po ang kanyang setup. So ito po yung makina po niya na R180. So ito po ay nag-range lang naman po ito ng 15 hanggang 20k po ang bago. So makikita nyo nga medyo matagal-tagal na rin po kasi itong R180. At sa panahon nga po ngayon tag-araw ay talagang gamitin po talaga itong mga generator. So bali dalawa po itong generator itong aming ginagamit. So bali po tatlo po sila magkakapatid na nag-ate-ate dito para po magkaroon po kami ng sariling patubig. So meron din po kami sa harap ng bahay. So ito nga may papakita ko sa inyo muna, ito nga sa kabilang bukid. So ayan po yung kanyang hose na papunta sa makina at ito po yung running water na papunta sa radiator para po hindi po siya mag-init. So kahit magdamag po siyang maandar, wala pong problema. At dito nga mga kagulay makikita sa gawing ilalim, ito po yung pinalagay po naming check valve para po kung sakaling gusto namin tumubig, papaandarin lang po namin yung makina at bubugan na po itong aming generator at hindi po namin ito bubuhayin pa ng poso. So ito po ay kahalin tulad po ito ng mga poso po natin sa bahay. So kapag binomba po namin, automatic na po siya, nabuhay po ito kahit po abutin po ng ilang araw. So makikita nyo nga yung butas nga niya, ito po may butas pero po ang tubo po niya nakabaon. Dahil nga sa katagalang panahon at ilalindol na po ang dumaan dito sa lugar po namin, nakalis-lis na po yung kanyang imbornan. Dito po namin kinukuha tong pampatubig dito sa kabilang area po namin o sa kabilang bukid. So pera pa po yung nasa kabilang bahay o nasa harap po ng bahay po namin. So meron din po kami setup po na ganyan na generator po at ibang makina din po yung nakakabit. Kaya kapag gantong tag-araw po ay natataniman pa po namin yung aming mga area. Kaya kahit po madalang po ang ulan at papandali lang po namin yung makina, makakatubig na po kami dito sa aming mga tanim na gulay. Ang kagandahan pa nga po nito mga gulay, kahit nga po magkaroon ng El Nino, hindi po natutuyuan o hindi po nawawala yung patubig. Mga gusto po magkaroon po ng patubig po na katulad po nitong setup na to sa inyong mga bukid, siguro po ubos pa kayo ng 30 hanggang 35,000 itong setup ng makina at saka water pump. So okay na lang din po na ganyan po makina ilagay nyo sa inyong mga bukid kung malapit pa po ito sa mga highway para po kung sakaling hindi po mainit sa mata ng mga masasamang loob at hindi po kuhanin. So dito kasi sa area po namin to, dahil bukod nga sa malapit sa highway, nawalaan na rin po kami ng makina dito. Kaya ngayon ang nakalagay na lang po dito ay mga China po na makina. So yun nga mga kagulay, tapos na nga ako magpatubig dito sa aming silihan. So ito nga makikita nyo, ito yung buga ng setup namin na D4 po ang kanyang tubo. At ito nga pala mga kagulay, ang nakabaon sa kanyang lupa ay dalawang pyesa po. Kaya po ito malalim na po ang kanyang pinagkukuhanan ng tubig. So kaya nga ito mga kagulay, safe na safe pong inumin at malinis po ito dahil galing po sa ilalim ng lupa at hindi po ito pa higop lamang. Ang kagandahan pa nito mga kagulay, pagka ganong kalalim ang inyong binaunan ng tubo ay hindi na po matutuyo yung inyong patubig sa inyong mga area kapag dalawang pyesa po inyong ginamit.